Okay, good evening. Good evening. Start tayo. Annyeonghaseyo, Handfield students. Okay, so halos lahat kayo no nasa work or halos lahat kayo ay makikinig muna. Sige po, walang problema. Walang problema po. Ah, ang gusto ko lang po is focus kayo sa ano natin ngayon, sa topic. No, kasi chapter 14 at tsaka chapter 15 itatakal natin ngayon. So kahit ako lang po yung magsasalita, tingin lang po kayo sa screen at focus lang din po kayo sa mga sinasabi ko or explanation po. Okay po? So, dito na tayo sa chapter 14. Ang topic or ang title po ng chapter 14 is 저는 비빔밥을 먹을래요. Okay. 저는 비빔밥을 먹을래요. Yan po ba yung ano natin? Parang same kahapon, no? Tingnan ko muna yung ano natin, group chat, kung ano ba yung nasend ko na slides dun sa inyo. Yung title. Okay, hindi po. Okay, hindi. So, dito na tayo sa Chonan Bibimbapul Moguleo. Ibig sabihin, I would like to have bibimbap. So, ano ba yung mga learning objectives natin dito sa ating um, chapter 14 sa ating class ngayon? So, objective is to order food and mga vocabularies na ating babasahin ngayon is category is for restaurants at saka yung tastes of foods. Ang grammar na ating isasanay ngayon or matutunan is yung ulleo at saka yung an. Yan. So, dito na tayo sa dialogue. Babasahin ko lang ng dahan-dahan po. Tapos meron na naman po mga English translation dyan. Okay. So, si Chongupwon or Chongupwon yung at saka si Tuwan. Chongupwon at saka si Tuwan yung nag-uusap. Osu oseyo 몇 번이세요? 두 명이에요. 자리 있어요? 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 도원 씨는 뭐 먹을래요? 저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요. Okay. So, ano ba yung mga highlighted words dito po? Is sibun. Okay. Sibun po is counting units ng person. Okay. Ibig sabihin po ng person. Pag ganito po yung spelling, sibun, ganyan yung spelling niya. Ay, mali. Ulit. Pag bun po na person na ganito yung spelling, yan po ay person. Counting unit ng person. Pero po, kapag bun na ganito, yung spelling, yan po ay times or minutes. Yan po. Okay. So, ano po yung sinabi dito? Mo duril kayo. Mo is what? Duril kayo, would you like to have? Parang ganun. Anong gusto mo? Parang nag-order ka. Meron po ba kayong order? Parang ganun. So, sabi niya, what would you like to have? So, sabi ni Rihan, gusto ko ng bibimbap. Gusto kong kumain ng bibimbap. Bibimbap, mogul. Kasi po, mokda. Conjugate na po into uleo. Sabi ni Tuan, ang sa kanya is kimchi jjigae. So, kimchi jjigae. Yan. Or kimchi soup. Kimchi na may soup. Kaya sabi ni Rihan, sige po, bibimbap hagu. Hagu is and or at. Kimchi jjigae. Sabi niya,
주세요. Please give. Sabi niya, please give kimchi jjigae at bibimbap. Yan po yung dialogue natin. So, dito na tayo sa vocabs po na babasahin. Ang categories po ng vocabs natin is 식당. 식당 means restaurants. So, nasa loob tayo ngayon ng restaurant, no? Sa mundo ng mga restaurants. So, 식당, restaurant. Kapag naman po sasabihin natin na sa loob ng isang restaurant ay may mga upuan pang available, sasabihin mong 자리가 있다. Kung nakikita niyo sa picture, 'di ba po na may available na upuan or bakante na table. So, sasabihin mo, 자리가 있다. 자리가 있다. Pag wala naman po, 자리가 없다. 자리가 없다. Okay. Kapag menu, menu pan. Menu pan. Ito po is menu pa rin po ito. Menu. Ano bang pinagkaiba nila po? Sa menu pan, ito para po siyang libro or para siyang libro na marami po mga foods with prices. Yan. Ang menu na ganito po, yung isa lang na binibigay. Sa mga maliliit na restaurants, isa lang yung binibigay. Sa mga malalaki at dissenting restaurant, ito pong menu pan. So, take example, pupunta kayo ng mamahaling restaurant, tapos magkukuriyan ka dun. 저기요, menu pan 있어요? Meron ba kayong menu na yung book? Parang book? Ganon. Okay. Bap is rice. 반찬, side dish. Maulam. Tapos, spoon, sutgarak. Sutgarak ang spoon. Or, ano ba yung Tagalog sa spoon? Kalimutan ko. Kutsara. Yun. Sutgarak is kutsara. Kapag naman po chopsticks, chutgarak. Again, kutsara, sutgarak, chopsticks, chutgarak. To sit, anda, to pick, kuruda, to pick, pupulutin. To order is shikida or jumunhada. To order is shikida or jumunhada. And yung to deliver, i-deliver po is pedalhada. Pedalhada is to deliver. I-deliver po yung pagkain o hindi. Okay, again, seats are available, chariga itda. Seats are not available, chariga upta. Menu pan at saka menu. Tapos bap rice. Panchan is side dish or ulam. Sutgarak is kutsara. Chutgarak is chopsticks. Anda to sit. Kuruda to pick. Shikida to order or chumunhada to order. Pedalhada to deliver. Okay, yan po. Okay, dumako naman tayo dito sa next slide. Okay, number 1. So, ito po yung mga ulam or side dish. Ano po iyan? Yan po ay panchan. Yes, panchan. Ang rice po sa kanila ay pap or pap. Kapag chopstick, chutgarak. Kapag po kutsara, sutgarak. Yan. Next, dito na tayo sa grammar. Grammar na tayo, guys. Ang grammar natin ngayon is uleo. Uleo. Yan po yung grammar natin. Uleo. Ano ba ibig sabihin ng uleo? This is used to express the speaker's opinion in a declarative sentence or to ask about the listener's opinion in an interrogative sentence. It is often used in a close relationship as a casual way of speaking.
So, ulleo is ginagamit natin yan for casual speaking at ang function po niya or pwede natin itong gamitin kapag nag-i-express tayo ng opinion. No? Nag-i-express ng opinion ng speaker. So, ibig sabihin, ulleo, parang gusto mo, blah, 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 ganon. Ganon po yung ulleo. So, i-attach natin si ulleo sa verb. Okay po? Verb plus ulleo. Okay, so paano ba to? May mga usage. Usage po kung paano to sasagutan or gagamitin. No? Kung nagtatanong tayo, questions form is verb plus ulleo or real leo. So if asking for listener's preference or gently making a request like, do you want to go? Oh, how about going there? Ganon. Yan po yung usage. Then it is also often used in speaking and among intimates. So mga intimate lang po. Casual yung sinabi kanina. So, real leo can be replaced by anul leo or verb leo without meaning changes. Kapag naman po, gagamitin natin si ulleo na statement, parang declarative lang, parang nagsasaad ka lang, no? Nagpapahayag ka lang. So, verb pa rin po. I-attach pa rin natin si ulleo sa verb. So, it expresses that the speaker has will or intention to do something. Yan po. Okay, this is also often used in speaking and among intimates. Okay. Okay, dito tayo sa word conjugation. So, mag-conjugate muna tayo ng word. So, ano nga ulit? Si ulleo is i-attach natin sa verb. So, pag ang verb po ay nag-end ng vowel or si real, ito lang po idadagdag natin. Okay. Limbawa, kada. So, tanggalin natin si da, si ka ang maiiwan, di ba po? So, dahil ka ay nag-end po ng vowel, kailalagay na lang natin si real leo. So, sa baba yung isang R, tapos leo. Kaleo, yun. Kaleo, let's go. Yan, ganun. Tara na, ganun po siya. Pag naman po, ang verb ay nag-end ng consonant, ulleo ang gagamitin. Pag ang verb ay nag-end ng consonant, ulleo ang gagamitin. Halimbawa, mukda or mukta. Mukta, kung tatanggalin natin ang da, may one si muk. At si muk ay nag-end ng consonant. Kaya, ulleo ang gagamitin. Mogulleo, gusto mong kumain? Ganon. Mogulleo. Okay, another. Patda. Patda, padulleo. No? Patda to receive. Yan po yung mga example. Anda, ikda, tutda, at saka kotda. Tutda is to listen. Now, how to use it in a sentence na po? Paano natin to gagamitin in a sentence? So, number one, we can use it to ask if the listener would like to do an action together sa kasama mo. No? Pwede yung sabi last time or last night, yung ulkayo. Ito po, pwede rin po yung ulleo. Halimbawa, shall we go to the library tomorrow to study? Shall we go to the library tomorrow to study? Okay, may mga highlighted na words na po dyan. So, nail is tomorrow. Kung buharo, kung buhada is to study. Tapos, tukso shire. Tukso shire is library. Tukso shil. Tukso shire. Kaleo, shall we go? Yan, kaleo. Gusto mong umalis papuntang tukso shil para mag-aral bukas? Ganon. Okay, another example.
Shall we go to see the show in Seoul? Shall we go to see Seoul in Seoul? Okay. So Seoul is Sure. Sure it는 공룡. 공룡 is show. Show is 공룡. Puro is see. Tapos kaleo, shall we go? Yan po. So, di natin kakalimutan na si Leo is attach natin sa vowel. And another way to use it in a sentence, i-conjugate natin sila kung ang listener ay may gustong gawin kasama I mean, kung ang speaker ay gustong gagawin kasama si listener. At kung papayag din po ba si listener. Okay, again, another ways to use it, to ask if the listener would like, if something happened. May gusto bang gawin or may gusto bang mangyari? So like example, do you want to be hit? Gusto mo bang mapalo? Ganun. Pwede mo sabihin, matchule. Kasi po for intimate and casual po ito. Kaya pwedeng uleo or ule lang po. Okay. Like example, do you want to die? Parang nagbibiro. Kaya, matchule. Chugule po ito. Chugule. Wrong po iyan ha. Okay. Another ways to use it, to ask if the listener can do something for the speaker. So, i-ask natin kung ang listener ay may magagawa para sa speaker. Halimbawa, can you give me more kimchi? Pwede mo bang dagdagan ng kimchi na ito? So, sasabihin mo, 김치를 또 줄래요? 또, marag more. Sabihin more. 김치를 또 줄래요? Yan, pwede po iyan. Another is, can you close the door? Pwede mo bang saran yung pinto? Pwede mong sabihin, yung door is pinto, moon. 문을 닫아줄래요? So, 문을 닫아줄래요? Yan po. Okay, another po na way kung paano natin gagamitin yung uleo in a sentence, it is to indicate that the speaker wants to do something. So, nag-i-indicate po ito kung ang speaker po ay gustong may gawin. So, halimbawa, I'm going home. So, nag-uusap kayo, oh, I'm going home. So, si speaker nagsasabi, gusto niyang umuwi. So, paano yan? 나는, kasi I po is na. 나는, tapos home is house, 집. Lagyan natin na particle na place. Kaya 집에 갈래? Or 집이 갈래? Yan. I'm going home. 나는 집이 갈래. Or 나는 집이 갈래요. Okay, huwag kalimutan pa talaga, si uleo ay ginagamit natin for intimate or casual talks. Okay, let's apply what we learned po. Wala naman pong ano, no? Walang vocabs na nandito. So, do you want to go traveling this weekend? Gusto mo bang mamasyal, no? Or go traveling sa weekend? Ano nga yung weekend? Weekend is 주말. Jumal is weekend. Lagyan natin ng time particle na Kaya nagiging jumare. Jumare. Yoheng is traveling. No, yoheng. Katchi is together. Tapos kaleo is do you want to go? Pwede mo sabihin, jumare. Yoheng katchi kaleo. So, gusto mo bang magkipag-travel sa akin sa weekend? Yan. Number 2. How about going out to have a walk outside? Okay, parang nagsasuggest ka, no? So, how about going out to have a walk outside? Paano yan? Wait lang po ha. Nag-lag yung ano ko, yung Zoom ko. Wait lang po. Queridos, só sente
Okay, let's continue po. Okay, sa number 2, how about going out to have a walk outside? Okay, pwede mo sabihin, pakke, kasi outside is pak, pakke, naga. Okay, locomotive verbs, nagada, di ba po? Nagada, nilagyan lang ng grammar na so. Okay, parang so that, kaya. Okay, so outside, go out, 춤 걸을래요? 걸을래요? Oh, how about going to have a walk? Walk is kuda. Yun. Kaya magiging, or kutda. Kaya magiging 걸을래요? Yan. Okay. So, dito tayo sa vocals ng food menu or umshik menu. Ang umshik po, ibig sabihin, food. Okay, basa tayo ng Korean foods. Ito po yung mga kinakain nila dun. And for sure, in the future, kakain ka din ng ganito. Okay. Kimchi jjigae. Kung sasabihin natin kimchi jjigae, kimchi stew or sabaw. No? Kimchi jjigae, kimchi stew. Pag naman po, doenjang jjigae, bean paste stew. No? May sabaw. Kapag naman po, sundubu jjigae, yung soft tofu. No? Okay, wait lang po ha. Okay guys, one chapter lang po tayo ngayon na kasi ang dami din po sa inyo na nakikinig lang. Baka kung iaano ko po, i ipipilit ko po yung dalawang chapters, baka hindi na talaga ma-memorize or makakabisado niyo lahat. So, isang chapter lang po tayo ngayon. So, Twinjang Chige, sabihin niyo lang po kung ano ha, kung mabilis ako. Kasi ano din, nagre-record din naman kasi tayo, kaya parang okay lang at hindi ako din naman yung nagbabasa lang. Pero sabihin niyo lang kung ano ha, mabilis ako para hindi tayo ano, para mananamnam pa rin po ninyo yung topic. Okay. So, dito tayo sa additional na vocabs, yung food o ano ba yung mga pagkain, no, na nasa menu doon sa South Korea. So, yon. So, again, kimchi jjigae is kimchi stew. No, yung may sabaw pa rin. twinjang jjigae, bean paste stew. Okay. Next, sondobu jjigae or sondobu jjigae, yung tofu nila. Soft tofu stew na may sabaw. Okay. Ano yan, grabe yung carbs ng ano, soft tofu stew. Next, samgyetang. Samgyetang is ginseng chicken soup. Samgyetang. And ito po is kalbitang short rib soup. Yun. Kasi sa menu doon sa South Korea, kapag kakain na kayo ng restaurant, wala nang mga English subtitle ata. No, wala mga English na. So, kalbitang is short rib soup. Pagsasabihin naman pong kamchatang, pork backbone stew. No, yung backbone ng baboy. Pag pulgogi, ito po yung pulgogi or bulgogi. And bibimbap. Ito po yung bibimbap. Okay. Next tayo, guys. Okay, another po for Chinese food. So, lahat kanina is for Korean
foods. So ngayon, may Chinese din, may Japanese food pa. So Chinese foods are jjajangmyeon, black bean sauce noodles, jjajangmyeon, ah, jampong. Okay. Ang jampong po ay Chinese. So, ibig sabihin, Chinese-style noodles with vegetables and seafood. Next po, tangsoyok. Tangsoyok. Tangsoyok is sweet and sour pork. Pag fried dumpling, kunmando. Kunmando. Yan, fried dumpling or dumpling. Yan po yung mga Chinese foods. Halimbawa ng Chinese foods na makikita natin, parang famous. Next is Japanese food or ilsik. Okay. Sa Japanese food, yung sushi nila tinatawag na chubap. Chubap. Kapag naman po donkasu, yun po, donkasu. Ang utong, utong is udon. And buckwheat noodles is momil. Momil. Okay, nakikita niyo? Okay. Next, ito po yung food or snacks. So, ano ba yung mga meriendang kinakain din nila? So, yung gigimbap po is for snacks lang po talaga yan. Tapos, tokbuki, snacks pa rin po yan. Ito, twigim or tigim, deep fried record. And Sunday is Sunday. Yun. So, yan po yung mga food or snack. Snack kinakain natin araw-araw. Especially pag may vacant tayo, di ba? Vacant time. Next naman po is yung snack or light meal. Late night meal. Yung konti lang yung kakainin. So, chicken. Chicken. Yan po. Tapos, pag pig's feet is chukbal. Chukbal. Kapag naman po yung napa wraps with pork, pusam. Pusam. At saka last is pizza. Okay, wait lang po ha. Okay, let's continue po. Okay. So, hindi na natin babasahin yung dialogue. Ito po yung mga vocabs na nasa dialogue na pwede natin gamitin. Hajiman is however. Hajiman. Chogum, okay. Iba po yung chigum, iba din po yung chogum. Chogum is a little. Parang konti lang yung alam ko sa Korean. So, chogum ang gagamitin mo. Chigum is ngayon, no? Present tense. Okay. Dito na naman tayo sa vocabs number 2 po. Si umshigi mat. Umshigi mat or ibig sabihin po, tastes of food. So ano ba or paano ba natin sasabihin na ang tabang, ang init, yung ganon. So tastes of food. So pag delicious, to be delicious, mashita. Mashita. Kapag hindi naman po masarap yung pagkain, masopta. Masopta. Okay. Pag to be spicy, mepda. Mepda. Kapag po matamis, to be sweet, talda. Yun, talda. Kapag naman po salty, no, maalat, chada. Double J. Chada. Chada is double J. And pag naman po ito, ano po nasa picture? Ano kaya ito? Ito, ano kaya yan? Pansin nyo guys? So, ang ganyan po ibig sabihin, matabang. Matabang po. So, walang asin, ganon. To be bland. Shinggupta. Shinggupta. So, to be salty, chada. To be bland or matabang, shinggupta.
Kapag naman po si to be bitter, ano nga yun? Ano nga yung Tagalog ng bitter? Ano yung Tagalog? Ang bitter. Hindi yung bitter na yung feeling na bitter ha. Yung sa taste ng food. Nakalimutan ko yung Tagalog ng Pait. bitter. Yun. Pait pala. Thank you, ma'am. So, mapait. No? Pag mapait is suda. Para pa rin po yung to write, di ba? Kung naalala nyo, suda, di ba ganyan? Suda. Marami pong ibig sabihin ng suda. To write, to be bitter, ganun po yan. Next, to be sour. No? To be sour, shida. So, suda, shida. Suda, shida. Okay. Try natin sagutin to. Activity number 1. Nilagyan ng asin. Ada. Hmm? Chada. Tsada. Chada ba? Okay, tama. Pag naman po si ice cream, matamis. Matamis. Pag. Nabati na tayo pag nabati. Halda? Talda. Talda is matamis. Wala ka. Pag naman Uy, po, magsabi ito, mo ba? number 3, ano po yan? Litro man yun. Ay, matagal man yun. Wala Mepda, na. maanghang. Pero wala na. Okay, maanghang po yan. Next, yung last. Walang asin, matabang. Shinggupta. To be blunt. Shinggupta. Okay. Okay, dito tayo sa mga counting units pa rin po ito ha, na kailangan additional information lang po ito. So, mga counters, use po ng pagkain. Okay? Use po ng pagkain. Ang counting units natin, kapag rice po, tungkol sa rice. Sa Korea kasi, hindi sila gumagamit ng plates para po sa rice. Ang ginagamit nila is yung maliit na bowl. Yan, maliit na bowl. So, si rice na nandun sa maliit na bowl, ang counting unit na gagamitin natin is kunggi. Kunggi. Kaya, tapos pure or native numbers yung gagamitin natin. Kaya magiging hangkunggi or hankunggi. Isang bowl ng rice. Pag dalawa, two kunggi. Tatlo, sekunggi. Apat, nekunggi. Okay. Yan po yung counting units, ang kunggi. Pag rice po, na nasa bowl. Kapag naman po soup, di ba po, yung may sabaw. So, ang counting units na gagamitin natin is yung kurot. Kurot. Yan. So, isang sabaw ng ulam. Han kurot. Dalawa, tu kurot. Tatlo, se kurot. Apat is ne kurot. Yan. Kapag po ang soup or yung sabaw ay nasa isang bowl, kaya magiging kurot yung counting units niya. Kapag dito sa side Magiging T? dish, ano po? Magiging T po yung S? Yes po, kasi nasa final position. Oo. So, kaya kurot po yan. Letter T. Kasi si Shield, pag nasa sa final position, T na po yung bigkas niya. Kapag nasa initial at middle, S lang po yung bigkas niya. Okay. Dito tayo sa side dish, yung mga ulam. So, ang ulam sa kanila guys ay nilalagay sa plate or plato. So, ano ba yung counting units natin dito? Si chupshi. Yun. Chupshi. So, lagay muna natin yung number bago yung counting units. So, han chupshi, tu chupshi. So, dito po kahit ano, hindi parehas ng pagkain, kung nakikita nyo na side dish or ulam sila lahat, pwede mo yang i-generalize kung ilang pagkain, ilang ulam ang nandyan sa inyo. So, kahit magkaiba pa rin, magkaiba lang ng ulam, same pa rin. Chupshi yung ilalagay natin. Kasi counting units yan.
Halimbawa naman po si bulgogi. Si bulgogi is marami po yan sa isang plate, no? Kaya pwede mong sasabihin na il inbon or one portion. Yan po yung continuous na il inbon, inbon. Pag dalawa, ay sorry, han na, sorry. Han inbon pala. Han inbon. And dito po pag dalawang portion, two inbon. Three, saminbon. And four is sainbon. Okay. So, yan po yung mga additional info for counting units po tungkol sa mga pagkain. Okay, dito na tayo sa grammar which is a term sa yung ating last. Last po ito na grammar na itatakal natin ngayon. So, the negative an is an abbreviation of ani, meaning no. Kapag po may ganito, ibig sabihin po negative po yan or negation. Tinatawag po iyang negation. Okay. Ibig sabihin negative. Hindi or no. Yan po yung ibig sabihin. Kumbaga po, ani talaga or anio yung ano niya, yung dictionary or yung pagkasabi, sorry. Yung pagkasabi. So, na-shorten lang po siya, na-abbreviate lang po siya ng an. Okay. So, saan ba natin ilalagay si an? Ilalagay natin si an kapag negative yung sentence natin. Okay po? So, paano ba? Halimbawa, an plus verb. So, halimbawa, may kada. Kada is to walk, tanggalin si da. Lagay natin yung ayo dahil present tense. So, kayo. So, isusulat mo lang, an kayo. An kayo. So, ibig sabihin, negative. Ayokong maglakad. Ayokong umalis. Yan po siya. So, another term po, not going or not drinking. Lagay mo yung an, tapos masoyo. Conjugate na po into present tense. So, an masoyo. Kapag po not sleeping, hindi matutulog. So, an chayo. An chayo, sorry. Yan po yung an na particle natin. So, note. Meron tayong note dito, guys. Note yung mga verbs na may hada para po mag-negative po tayo sa kanila. Si an ay inserted between the noun and hada, which becomes noun plus an plus hada. Okay. Para po maging negative si an sa sentence, especially sa vocabs na may hada, i-insert po natin si an between sa noun at saka kay hada. Halimbawa, meron tayong word na kungbuhada. Ang kungbuhada, ibig sabihin ay to study. Kungbuhada is, ibig sabihin, to study. So, dahil hada yan, paano natin siya maiiba into not studying? Like, ganon. Hindi nag-aaral. So, kongbu, i-insert daw kasi natin eh. I-insert daw natin yung an between sa noun at hada. So, magiging kongbu, tapos an, hada. Conjugate na natin, tanggalin natin si da. So, heyo, yung lalagyan na present tense. Kongbu, an, heyo. Yun. Ibig sabihin, hindi ako mag-aaral. Kongbuan, heyo. Yun. Another, to call on the phone. No? Chunwa, hada. Hada pa rin. So, pag may hada, dito natin sa gitna ilalagay yung negation or an. So, chunwa, an, hada. Or, chunwa, an, hesoyo. Chunwa, an, hesoyo. Okay. Pag naman po adjective. Okay. Kapag naman po, i-attach natin si adjective sa an, mauna si an tapos adjective. Halimbawa, an plus apayo. Magiging an apayo. So, apa dyan is masakit. No?
And meron ding anyepoyo. Magiging anyepoyo. And papayo. Attach natin si an. Mauuna si an bago yung papayo. So, magiging an papayo. Ibig sabihin, hindi ako busy. O, hindi. An is hindi or no. Negative po. Okay. So, dito tayo sa negative sentence. So, meron tayong verb, adjective, add the present tense, tapos negative sentence, tapos English. So, yun. Dito, kada. Example natin na, kada. Kada, tanggalin si da. I-ano muna natin. I-conjugate into present tense. So, magiging kayo. Tapos, kung lalagyan natin ng an, mauuna si an bago yung kayo. Kaya magiging anggayo. Okay, hindi po yan ankayo, anggayo. Pronunciation rules, guys. Wait lang po ha. Okay, so anggayo, ibig sabihin, do not go or hindi ako pupunta. So another thing, Oda. Okay, Oda, tanggalin si da, maiwan si o. Tapos i-conjugate na natin into present tense. So magiging wayo. After that, pag negative po, ibig sabihin not or no, sasabihin mo lang na anwayo, anwayo. Hindi ako makakarating. Yan po yung meaning niya. Kapag naman po si mukda, tanggalin si da, muk na lang, kaya magiging mogoyo. Lagyan muna natin ng an mogoyo. Ibig sabihin, hindi ako kakain. An mogoyo. Yun, okay. So, dito din po tayo, do not study. Kung buhada, magiging kung buheyo. Tapos dito natin idudugtong kasi hada eh. Sa gitna natin siya idudugtong. So, magiging kung buaneyo, sukche, kasi do not homework. Or walang homework. No, I will not do the homework. Yan po. So, sukche, anheyo. Ayoko nang magtrabaho. Il anheyo. Ayoko nang mag-exercise. Undong anheyo. And ayoko nang lumangoy. No, ayoko nang mag-swimming. Suyong an heyo. Kasi sila po is hada. Hada po sila lahat. Kapag ganyan po, yung sabi na i-attach si an sa gitna ng dalawa. Okay, sample sentence. I don't drink coffee in the morning. So, alam natin si coffee is kopi. Si morning is atchim. Diba po? Tapos si drink is masida. So, dito mo ilalagay ngayon si an sa I don't drink. So, kung iaano natin in Korean, morning is atchim. Atchime, coffee is kopirul. Tapos an masoyo. Masoyo. Yes, tama po. Masoyo. So, atchime, kopirul an masoyo. Ibig sabihin, hindi ako umiinom ng coffee sa umaga. Another example, the weather is not good. Kaya hindi daw good yung weather. So, magiging weather is nalshi. Nalshi ga an chuwayo. Nalshi ga an chuwayo. Okay. Try po ninyo yung I don't work, guys. Sa inyo sa group chat po. Ito, try nyo po. I don't work. Ang work po is ilhada. Okay, bigyan ko kayong 3 minutes.
Okey po. Mm. Sir Son is heyo, hindi po hayo, heyo. Conjugate natin yan into present tense, si hada maging heyo sa present tense. 'Pag past tense, hesoyo. 'Pag present tense, ito na po yung halguyeyo. Tama naman po Sir Son, kaso yung ano mo lang, yan, heyo, hindi anhayo, anheyo. Yun, tama Ma'am Cheryl, good job. Tama po. Okey. Ma'am Nerlin, yun, tama. Okey. Yan, tama na Sir Son. Okey, good job po sa lahat. So, ang sagot dito is chonon, ilhan heyo. Yan, ilhan heyo. Okay, next, I don't cook. Cook is Yuri Hada. So, Yori an heyo. Yori an heyo. Okay, activity. May activity tayo. So, the clothes are not cheap. So, yung clothes are not cheap. Ano yung clothes? Clothes is ushi. Cheap is sada, double S. Yon. Yan lang po yung tip. Ano kaya yung sagot? The clothes aren't cheap. So, si cheap po yung last part. Okay po? So, magiging isi or ushi an sayo. So, yung mga ano ko mura lang, hindi mahal. So, ushi sayo. Number 2, I don't eat bread. So, si bread is pang, mukda si eat. So, paano mo sasabihin yan? 저는 bang or bang을 tapos lagyan natin ng an kasi I don't, nag-negative tayo. An 먹어요. So like 저는 bang을 안 먹어요. Yan. Okay, let's just try to note the Korean negation which is mot at saka si an. So si mot na ganito po, negation pa rin po yan. Anong ibig sabihin ng negation? Negative. Negative po yung sinasabi. So, ang dalawa pong Korean negation is si got at saka si an. Si got is palagi nakikita yan sa directions and sa items po bago magsagot. So, let's remember that mot is related to one's inability to do something. Like, negative talaga, walang magagawa. So, you should not confuse it with the negative particle na an. Same pa rin po yan. So, pwede natin sasabihin, apayo, hindi po natin pwedeng sabihin, mot apayo. Okay po? Apayo magiging an-apayo, not painful. Okay po? Kasi simot, isang bagay na hindi siya magagawa. Yon. Kasi kung sasabihin nating mot apayo, may mga times na masakit, no? Painful, may times na hindi. So, hindi natin gagamitin si mot. Si an lang yung gagamitin natin dyan. Next, yan. Kaya magiging an or not painful. Nan-apayo. Okay, another. Ito po si mot. Paano ba natin sasabihin si mot? So, mot plus kayo, magiging mot kayo. Ibig sabihin, cannot go. Hindi talaga makakapunta dyan. Si an kasi, negative lang po siya. Nasasabihin mong, ayokong pumunta. Parang ganon. Si mot po is, hindi mo kaya. Baka may ano ka. Yung time na papupunta ka or pupunta ka sa ibang lugar, hindi nag-coincide. Parang yung you're so busy. Sasabihin din pong cannot drink. Mot masyoyo. So, yun. And mot chayo is cannot sleep. Di natutulog. Okay, assignment po tayo ngayon dito.
Ang gagawin lang is idadagdag si uleo. So, si uleo is pwede bang. Yan po yung Tagalog niya. Si uleo, i-attach natin bago ang verb. So, verb muna. Verb plus uleo. So, example, pugi. Mo moguleo. Okay. So, mo is verb. Attach natin si uleo. So, ano nga ulit yung gusto mong kainin? Sabi niya, Chonen, bibimbap moguleo. Sabi niya, ako gusto ko kumain ng bibimbap. Yan. So, dito din po sa number 1, 2, 3, at saka 4. Ang gagawin is isulat yung tanong, tapos sulat kayo ng sagot. Ga is tanong, na is sagot. Yan. Kung ano ba yung mga gagawin nila. Okay. So, meron pa pong assignment dito. So, you only have to answer and complete the conversation. So, sasagutin mo lang yung mga conversation dito. Yan po yung assignment. Eh, yolo, natapos tayo ng 1 hour. So, bukas na lang talaga yung 15 po. Chapter 15. Kasi baka nadidistract din kayo dyan. Although recorded po yung session natin, pwede kayong manood, pero mas okay din kasi yung live, di ba po? So, ayoko din namang i-take for granted lang na tapusin lang lahat pero wala naman kayo naintindihan sa grammar. Okay po? So, hanggang 15 muna tayo ngayon kasi napaka-busy din ng iba. Hanggang kinig lang din. Baka bukas pwede na kayong magsasagot, pwede na kayong magbasa ng vocabs. Okay po? Wala nang mga tanong, guys. Okay, walang tanong ngayon. So, thank you po sa lahat. Natapos tayo ng 10. Salamat po sa iba na andito kahit busy. Appreciated much po sa mga ganyang bagay. And Taome Manayo, see you next time. See you po bukas. So 15 at 16 tayo bukas. Bye-bye po. Annyeong. Bye po. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am.